Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. So excited na po ba tayo sa ating mga series of teachings na pinag-aaralan? Amen po ba? Praise the Lord. So sabihin mo sa katabi mo, isa na lang ang natitira. Okay, after this teaching ay tapos na po natin at maliliwanagan na po natin yung last teaching po kasi natin is the new heaven and new earth, no? So very simple pero kailangan din po na makita at maunawaan po natin ang katuruang ito. So ngayon po ang ating katuruan na pinag-aaralan ngayon ay pinamagatan po nating the end of the evil one. So, ang kasamaan ay hindi po pwedeng manatili magpakailanman. Meron po silang talagang katapusan. Amen po ba? At purihin ng Diyos, time will come, ang katapusan ni Satanas ay makikita at mararanasan niya. Kaya nga po mabilis na yan kaya nagdo-double time na po si Satan na marami pa po siya na mahikayat, ma-deceive upang sa ganun ay maisama niya po doon sa kanyang patutunguhan. Kaya po, ito yung ating pag-aaralan sa umaga pong ito. After the millennial kingdom. Nakaraang linggo po ay pinag-aralan po natin yung millennial kingdom, kung saan 1,000 taon na maghahari ang ating Panginoon. 1,000 taon na kapayapaan, kasaganaan, walang away, walang gyera, walang sakit, walang karamdaman. So, ito po yung millennial kingdom. Ngayon, matapos ang millennial kingdom, ano po yung mga mangyayari before the new heaven and new earth? So ano ang magaganap pagkatapos ng 1,000 taon? So isa-isa po yan Una po, Satan leads a final revolt. So, pangalawa po, Satan is cast into the lake of fire. Then the second resurrection will come. Then the wicked dead are judged. And then the lake of fire. So, ito po ang mangyayari after the millennial kingdom. So, isa-isahin po natin ang lahat ng ito. Satan leads a final revolt. Final, ibig sabihin, katapusan. Huling-huli na niya. Huling-huling barahan na niya. Huling-huling pag-aalsa na ni Satanas. Bakit po? Ang sabi nga pong gano'n, nasan ba si Satan during the 1,000 year? Siya po ay nandun at ikinulong sa bottomless pit. So, siya po ay nakakulong doon kasama ang ilang mga demonic spirit. Ang sabi po ng Luke chapter 8, verse 31 and 2 Peter chapter 2, verse 4. So, the devil and all demonic spirits will be bound here, dito po sa bottomless pit, for 1,000 years during Christ's millennial kingdom. Revelations 20, verses 1 to 3. So 1,000 taon na nakapiit si Satanas at lahat ng kanyang kampon. Except the Antichrist and the false prophet. Kasi si Antichrist and the false prophet wala sa bottomless pit. Nasa lake of fire na po. Kaya sila yung mga una na mapupunta sa lake of fire. So, kung tayo ay mayroong quarantine kapag ka nagkakaroon ng mga positive o kaya nakita yung mga symptoms sa atin, so sila Satan din po ay naka-quarantine ng 1,000 taon doon sa tinatawag ng bottomless pit. Kaya po wala ang kanilang kapangyarihan sa 1,000 years para mag-distract ng tao, para mag-deceive ng tao, walang puwersang ganoon po sa buong buhay ng mga tao doon sa millennial kingdom during the reign of our Lord Jesus Christ. Sabi po ng Revelations 20, verse 7 to 8, and when the 1,000 years are expired, so pag natapos na ang quarantine period ni Satan, Satan will be loosed out of his prison. Mapapakawalan uli siya dun sa kanyang kulungan, and shall go out to deceive the nations. Sino to? Ito yung mga nabuhay ng 1,000 years, which are in the 4 quarters of the earth. Gog and Magog, to gather them together to battle. So sino to? Yung mga na-deceive niya, na nabuhay sa 1,000 years, ay i-deceive ni Satan at i-gather niya para daw po nakipaglabanan. The number of whom is as the sand of the sea.
Grabe no po. Ang madideceive ni Satan, dun sa 1,000 years na yan, nandyan na si Jesus ha. Si Jesus na ang kanilang Panginoon at Hari. Puno na ng kapayapaan ng mundo. Puno na ng kasaganaan ng mundo. And yet, meron pa rin madideceive si Jesus. Last week ay pinag-aralan natin na hindi lahat ng nabuhay sa 1,000 years ay kakampi ng Panginoon. Because outwardly, they obey God. Outwardly, they submit to God. But inwardly, there is something in their hearts. Kaya kapag pinakawalan si Satan at nag-deceive, sila yung mga madideceive. At sabing ganon, the number of whom is as the sand of the sea. Ito po yung sinabi sa Revelation 20 verse 7 to 9. So binawarningan po tayo sa mangyayaring ito na Satan will move his forces against Jerusalem with fervor. So dun sa Jerusalem, pupunta ang lahat ng puwersa ng demonyo at ni Satanas. Remember, target po nila talaga ay ang mga Jewish people. So ang deception po ay laging nandyan sa puso at activity, lahat ng ginagawa ni Satan, hindi maiaalis ang deception na nakakabit sa kanya. Lagi siyang nang-deceive, lagi siyang nanlilinlang ng mga tao. Sabi po ng John 8:44, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. Walang katotohanan kay Satanas. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. So ito si Satan. Ngayon, who will join side with Satan? Sino ang sasama kay Satanas matapos siyang i-release? Ang sabi po sa Matthew 25:31-46, basahin nyo na lamang po. Even though the millennium will involve the perfect government of Christ, it will also include mortal and fallen human beings. Di po ba pinag-aralan natin last week, ang pumasok sa 1,000 years ay merong mga mortal bodies. Ibig sabihin, nandun pa rin yung kanilang mga sinful nature. Kahit na si Jesus Christ na ang nagre-reign sa kanila. So sila ang mga jojoin kay Satan. Although lahat ng pumasok sa 1,000 years ay mananampalataya na. Pero nagkaroon sila ng baby, nagkaroon sila ng mga anak. Ano po? Nanganak sila, dumami sila. Ano po? At yung mga naging baby na yan, at yung mga nadagdag na mga tao na yan, ay not necessarily napipiliin nila ang ating Panginoon during that 1,000 year. Ba't hindi sila naaapektuhan? Kasi po, hanggat hindi nila pinakikita outwardly ang kanilang pag-rebel sa government ng ating Panginoon, they are permitted to live in the millennial kingdom. Parang yung parable of the tares and the wheat. Ano po? Di po ba? Ang itinanim ay wheat, pero may tumubong tares. Ang sabi nung tanggalin na natin yung mga tares. Di ba? Wheat lang ang ating itinanim. Tanggalin natin ang mga tares. Pero ang sabi, hindi na. Pabayaan na nating tumubo silang pareho. At pagdating ng panahon, ay paghihiwalayin natin sila at ang mga tares ay susunugin natin. So, ganun din po sa millennial reign of Christ. So, hanggat hindi sila nagkakaroon ng outward rebellion, ay sila po'y mananatili dun sa millennial kingdom ng ating Panginoon. Ang nakakalungkot po na lesson na makikita natin ay kung ano yung nangyari sa Garden of Eden. Sa Genesis chapter 2 verse 3, ay ganun din po. Yung environment nila, sa Garden of Eden ay napakaganda, napakasagana, puno ng pagmamahalan, kapayapaan, kasaganaan. Pero ang nakakalungkot po, yung experience na yan sa Garden of Eden ay iyan din po ang naranasan sa Millennial Kingdom. Na kahit ganyan na po ang nararanasan, dahil ang tao ay mayroong tinatawag na free will, ay nagkasala si Eva at si Adan. Ganyan din po ang mangyayari doon sa Millennial Kingdom. Kahit binigyan sila ng opportunity, pag binigyan na sila ng opportunity, pwede nilang piliin na sumunod kay Satan
once na si Satan ay nang-deceive uli or sumunod sa Panginoon. Kasi pinipurify ng Lord. Kasi mag-new heaven, new earth na po eh. Kapag kasi nag-new heaven and new earth na, wala na pong sinful nature na matitira sa mga tao. Kaya after 1,000 years, ipipurify ulit yan at palilitawin uli through the deception of Satan kung ano ang mga nasa sa puso ng lahat ng mga taong nabuhay sa 1,000 years. So sila'y binibigyan ng opportunity to choose again. Sa pagpapakawala kay Satan, binibigyan ng opportunity uli sila to choose again whether they will follow Jesus or whether they will follow Satan. Pero ito ang kondisyon ng fallen man. Kaya po ang sabing ganun sa Revelation 20 verse 8, when Satan is released at the end of millennium, he will lead many of these unbelievers astray in a massive rebellion against Christ. Kaya itong mga merong outwardly, sumusunod sila, but inwardly, there is something in their hearts. Kapag lumitaw si Satan, madideceive sila at sila yung maaaya ni Satanas para magkaroon ng outward rebellion against the Lord. So, the attack against Jerusalem nullified. Jerusalem is the headquarter of Christ's government throughout the millennial kingdom. Isaiah chapter 2 verses 1 to 5. Napakapalad ng Israel. Ano po? They are chosen katiset talaga eh. Kaya sa kanila, nandoroon ang headquarter ng ating Panginoon. And because nandun ang headquarter ng Panginoon, they will be the target city of satanic revolt. Kaya nandun ang senaryo sa Israel. Nandun ang senaryo sa Jerusalem. Nandun ang puwersa ng kaaway sa Jerusalem. Pero sa revolt na ito, hindi ito magtatagal. Bakit po? Because fire instantly come down upon the invaders. Revelations 20 verse 9. So the moment na magre-rebel sila, may lalabas na kagad na apoy at tutupukin sila. A common mode of God's judgment. Di po ba? Ito yung halos laging judgment na ginagawa ng Panginoon, laging fire, apoy. Yan po yung makikita natin dito sa mga verses na nakasulat po dito. Marami para po ating baguhin. Pero hindi siya magtatagumpay si Satan, no po? Kasi agad-agad, instantly, ay mapapatigil ang rebellion na ito ni Satanas. So walang chance si Satan na magkaroon ng katagumpayan ang kanyang rebellion. Naipakita lang through Satan kung sino pa ang makakasama niya doon sa tinatawag na lake of fire. Kasi may purification na ginagawa ang Panginoon. Number 2, Satan is cast into the lake of fire. So sa apoy ng Diyos, matutupok sila. At si Satanas ay dadalhin na sa lake of fire. Diba? Nasa bottomless pit lang siya. Ang nasa lake of fire is the Antichrist and the false prophet. Ngayon, dito after the final revolt, ito na yung hantungan ni Satan at ang lahat ng kanyang mga kampon. Revelations 20 verse 10 tells us the following final revolt against Christ. The devil who had deceived the saints was thrown into the lake of fire and sulfur where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So Satan is, nakuha ni Satanas ang kanyang katapusan. Pero makikita po natin dito na lahat na ng three person of Satanic Trinity, Satan, eto, di ba may Trinity si Satan? Kung paano may Trinity ang God, ginagaya niya kasi lagi ito Sa God, Father, Son, Holy Spirit. Si Satan, Antichrist, and the false prophet. So silang tatlo, the Satanic Trinity, ay pare-pareho silang magsasuffer ng the same destiny nila doon sa lake of fire. The Antichrist and the false prophet will be thrown into the lake of fire prior to the beginning of the millennial kingdom. Yung dalawa. And they will have been burning there for 1,000 years. Imagine niyo po, habang nagre-reign si Jesus Christ 1,000 years, si Antichrist at ang false prophet, 1,000 taon nang nagsuswimming doon sa lake of fire. At sila'y magpapatuloy na doon na masusunog for eternity. They will receive their just due. Yun ang mapapala nila.
at tinanggap lang nila ang nararapat para sa kanila. At makikita natin also that Satan and all his fallen angels will be judged and confined to the lake of fire. After the millennium kingdom, si Satanas at lahat ng kanyang fallen angels and all the demons who serve him will also be judged. Lahat ng demonyo. So katapusan na talaga ng mga kasamaan. Matthew 24 verse 41 refers to the eternal fire prepared for the devil and his angel. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 4 and Judges chapter 6. So ang demonic spirit po have been harassing Christians throughout the ages will one day receive a just judgment. Mula ng lalangin ng mundo hanggang sa matapos ang 1,000 years millennial reign of Christ. Lahat ng mga demonic spirit na nanghaharas sa mga anak ng Diyos, sa lahat ng panahon, sila po ay i-judge na ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Number 3 ay yung tinatawag na second resurrection. Ano po? Napakaliwanag ng banal na kasulatan po na ipinakikita dito kung sino po ang magpa-participate sa tinatawag na Great White Throne Judgment. At sino po ito? Ito yung mga wicked dead. Yung mga wicked dead. Kasi namatay na po sila lahat Noong nagkaroon ng Battle of Armageddon No po? Namatay na sila lahat. Natira na lang mga unbeliever. Pumasok sa 1,000 millennial reign of Christ. So lahat ng mga wicked dead na namatay, sila po ang magpa-participate sa Great White Throne Judgment. Dalawa ang judgment, di ba? Judgment for unbelievers and judgment for the believers. Sa atin, ang judgment is the Bema Judgment Seat of Christ, kung saan ire-reward tayo. Hindi tayo yung i-judge kung ligtas ba tayo, langit ba tayo, impyerno ba tayo. Bema Judgment is judgments for reward. And then the unbelievers, yung mga wicked people, will be judged in the Great White Throne Judgment. So walang kasamang mananampalataya dito sa tinatawag na Great White Throne Judgment. John chapter 5 verse 28 to 29, Jesus himself affirmed that a time is coming when all who are in their graves, lahat ng mga nasa libingan, will hear His voice and come out. Those who have done good will rise to and live, and those who have done evil will rise to be condemned. So mabubuhay lahat ang mga namatay para parusahan doon sa tinatawag na lake of fire. Sa Revelations 20 verse 5 to 6 and verses 11 to 15, merong 2 resurrections na binabanggit po doon. Ang una yung tinatawag na first, syempre pagka may second, may first. First resurrection is the resurrection of the saved. Ito yung pagkabuhay ng mga naligtas na, ng mga mananampalataya, ng mga righteous, even though they are widely separated in time. So hindi pinag-uusapan yung first resurrection, di ba? Ang naunang i-resurrect si ganito, hindi po yun ang bilang. Ang bilang ng first resurrection ay yung first resurrection is according to saved or unsaved. Kaya kahit anong panahon pa man na ni-resurrect yung mga namatay kay Kristo, ang tawag sa kanila ay first resurrection because this is the resurrection of the saved or the believers. Yun ang first resurrection. So ano-ano yung mga time na yan na naranasan ng resurrection, ng first resurrection ng mananampalataya? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. It occurs in the rapture before the tribulation. So eto, resurrection po ito, ang tawag dito first resurrection. Why? Dahil resurrection of the saved. Tandaan niyo po, ang first resurrection, resurrection of the saved. Kaya kahit saang panahon nangyari ang resurrection na ito, first resurrection ang tawag sa kanila. Ano po? So 1 Thessalonians 4:16, yung mga ni-rapture, ni-resurrect yung kanilang mga mortal bodies. Di po ba? Una, yung mga namatay, patay na sila, binuhay ang kanilang mga katawan, changed into glorified body, ni-resurrect. Ang mga buhay, ni-resurrect, binigyan ng bagong anyo ang kanilang mga katawan. So, next po, Revelations 20 verse 4, at the end of the tribulation period.
So yung mga namatay na mananampalataya sa pagkatapos ng tribulation period will also be resurrected. First resurrection po yun. Next po, at the end of 1,000-year millennial kingdom. Diba sabi natin, nandyan ang paghahari ng Diyos. Hahaba ang buhay ng mga tao sa millennial kingdom ng Panginoon. Pero mag-e-age din sila at mamamatay din sila. So yung mga mananampalataya na namatay sa end ng 1,000 years millennial kingdom ng ating Panginoon will also be resurrected sa first resurrection. So it refers to all the resurrection of the saints regardless of when they occur, including the resurrection of Christ Himself. So yun yung unang resurrection. The second resurrection is the resurrection of the wicked. Lahat naman ng mga unsaved of all time, sa lahat din ng panahon, hindi nakakilala sa Panginoon, hindi tinanggap si Jesus sa kanilang puso. Sa lahat ng panahon, may naririnig akong question, sabi nila, paano yung mga Old Testament time, wala pa si Jesus Christ? Hindi nila matatanggap si Jesus Christ. Paano yun? Mananampalataya ba yun? Hindi mananampalataya. Sa Old Testament time po kasi, ang kaligtasan is pananampalataya sa darating na Messiah, who is the Lord Jesus Christ. Sa New Testament, yung dumating na Messiah. Sa Millennial Kingdom, nakatingin pa rin sila sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para maligtas sila. So ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ang sentro, ang sagot sa kaligtasan ng mga tao, Old Testament time, present time, and then the millennial time. Amen po ba? So, lahat ng mga unsaved of all time will be resurrected at the end of Christ's millennial kingdom. Sabay-sabay sila. Doon sa first resurrection, una-una. Sa second resurrection, lahat ng mga wicked, lahat ng mga unbelievers, sabay-sabay silang ire-resurrect at the end of the millennial kingdom. Unbelievers, ang mga mananampalataya sa first resurrection, meron na resurrect sa rapture, may na-resurrect sa tribulation, may na-resurrect sa millennial kingdom. Yun ang first resurrection of believers. Pero yung second resurrection, which is for unbelievers, yung mga Old Testament time people, yung mga New Testament time people, yung mga namatay sa tribulation, yung mga namatay sa millennial kingdom, lahat sila sabay-sabay ire-resurrect at the end of the millennial kingdom. And they will be judged. At ang tawag doon ay Great White Throne Judgment. Revelations chapter 20 verses 11 to 15. So yung mga katawan nila will also be imperishable and immortal. Kaya binubuhay na mag-uli ang ating katawan kasi ang tao is a tripartite being, body, soul, and spirit. At ang pangako ng Panginoon, ang ating katawan from perishable will become unperishable. For being corrupt will become incorruptible. How will that be? By the resurrection of the Lord. Ngayon, ang mga unbelievers will also be resurrected. And their body will also be imperishable and immortal. And though they will suffer the fires of hell, they will not burn up, but will last to all eternity in an environment of suffering. Kaya mararanasan din nila yun. Doon sa hell, yung kanilang hirap na mararanasan doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So nakatatakot po ang mga eternal consequences kapag tayo'y pumili na umayon kay Satan. Hindi po biro because this is for eternity. Kaya kung tayo kakampi kay Satanas, nakakatakot dahil wala ng pagkaahon. Amen po ba? Kaya po, wag nating piliin ang kumampi kay Satanas. Manampalataya tayo at humawak tayo ng matibay, matatag, even in this pandemic time. Maraming pinagdaraanan ng mga tao, sunod-sunod ang pinagdaraanan ng sufferings ng mga tao. Pero lagi niyong iisipin, ang sufferings in this world cannot be compared dun sa eternity na makakapiling natin ng Panginoon. Kaya wala tayong chance o paraan or opportunity na ibibigay sa ating sarili na bumitaw sa kamay ng Panginoon. Lalong higit na nalalapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon.
Kaya I encourage each and every one of you, malapit nang dumating ang Panginoon, maging masigasig tayo sa pagdi-develop ng ating spirit. Maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Panginoon till the last breath of our lives. Maging masigasig tayo na makilala ang ating Panginoon. Maging masigasig tayo na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. Huwag tayong manlumo. Huwag tayong tumigil dahil malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Praise the Lord. Next, the wicked dead are judged. So huhusgahan ng mga wicked dead. Unbelievers face a horrific judgment that leads to their being cast into the lake of fire. Anong husga ang gagawin sa kanila? Dadalhin na sila sa lake of fire. Ito po yung tinatawag na Great White Throne Judgment. Revelations 20 verse 11 to 15. Pastora Kay, wala pa ba sila sa lake of fire? Wala po. Nandun sila, mamaya makita natin. And then, i-elaborate ko po ito, gusto kong ituro ito sa mga next time po, after this eschatology, the truth about hell and heaven. Detalyado, para alam po natin talaga kung ano yung hell at ano yung heaven. No? Kasi sabihin, wala pa sila sa impyerno. Wala pa po. Wala pang tao ang tunay na impyerno. Amen po ba? Wala pang tao doon. Yung mga namatay nandun sila sa tinatawag na intermediate state. Kaya after nitong Great White Throne Judgment from their intermediate state, which is hell also, ay dadali na po sila dun sa tinatawag na lake of fire. Christ Himself will judge the unsaved dead of all time. At huhusgahan ng Panginoon ang lahat ng mga namatay sa lahat ng panahon. This will take place after the millennial kingdom. Pagkatapos ng paghahari ng Panginoon, ito ay magaganap. Kasi mag-new heaven, new earth na po eh. So, lahat ng mga tao pong ito ay ihihiwalay. This will not be a separation of believers from unbelievers, itong Great White Throne Judgment. Kasi walang isa mang mananampalataya ang present dito sa Great White Throne Judgment. Dahil ito ay para lamang sa mga hindi mananampalataya. Para lamang sa mga taong nireject ang Diyos. Para lamang sa mga taong nireject ang ating Panginoon. Kaya po dito, hindi lamang po ito i-justify yung condemnation nila, kung hindi i-justify po at i-judge sila, and this will determine the degree to which each person should be punished throughout eternity. May degree ng punishment sa impyerno. Kaya hindi ba yung sabi ng iba, naku, hindi naman ako ganyan kawalang yan para mapunta sa impyerno. Ang pinag-uusapan naman po kasi hindi sa pagiging mabait, pagpapakabait, paggawa ng mabuti. Ang pinag-uusapan po kasi makapagliligtas lang sa atin, pananalig at pananampalataya kay Jesus. Kaya sa Great White Throne Judgment, sa mga wicked people, i-judge sila kasi degree ang punishment na tatanggap. All of them will go to the lake of fire. But degree ang punishment na mararanasan nila. Amen po ba? So may mga degree. Kaya iyan, kung paano sa Bema Judgment, ang reward natin ay according doon sa materyales na ginamit natin para ka magka-crown. Sa Great White Throne Judgment, yung degree naman ng punishment ang mararanasan mo. Doon sa aalamin mo at ibababa ng Panginoon sa iyo kung ano ang degree ng punishment mo. Pero doon ka pa rin sa lake of fire. Eternity pa rin yun. Wala pa rin katapusan yun. Amen po ba? So ano yung horrible destiny dito po sa hell? No po? Sabi ng Matthew 13 verse 41 to 42, weeping and gnashing of teeth. May mga umiiyak. Panood nyo yung parang nasa internet na may binubutas sila. Pagkatapos ng mabutas nila, parang naano nila yung napakainit and then narinig nila yung mga weeping and gnashing of teeth. Kahit pakinggan nyo yan sa internet, i-research nyo po yan, kakakilabot. Yung mga sigawan. Bakit? Because of fire. Dahil sa hirap na dinaranas nila, degree yan. Kaya ang sigawan nila doon sa impyerno ay hindi magkamayaw, kikilabutan ka. Because there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew 12, verse 36 to 37, there will be condemnation. Dito sa mundo, nakondem lang tayo. Kapag tayo nakokondem, hindi na tayo makatulog. Hirap na hirap kalooban natin. Doon, eternal condemnation yon.
Paano ka papayapa kung laging may condemnation na nararanasan ka? Philippians 1:28, distraction. Matthew 25 verse 46, eternal punishment. Walang katapusan na pagpaparusa. 2 Thessalonians 1 verse 8 to 9, separation from God's presence. Ito yung horrible destiny ng mga wicked people. Romans chapter 2 verse 9, trouble and distress. Hindi natin pipiliin ito. Amen po ba? Hindi natin ipagpapalit ang nararanasan nating hirap dito at bibitiw tayo sa pananalig natin sa Panginoon sa naghihintay na destiny sa mga taong magre-reject kay Jesus Christ. There will be degrees of punishment in hell. Matthew chapter 10 verse 15, 16 to 27, 16 verse 27. Luke chapter 12 verse 47 to 48, and Revelations 20 verses 12 to 13, and Revelations 22 verse 12. May degree of punishment. These degrees of punishment will be determined at the Great White Throne Judgment. The Great White Throne Judgment will apportion perfectly fair judgment against the wicked dead. So fair ang magiging judge sa mga wicked dead. Meron palang degree, no? Sabi ng iba, ganun ba? Naku, salamat naman. Siguro naman, hindi naman ako masyad. Huwag niyo nang nasain yun. Baka naman hindi ko maranasan yung sobrang degree. Baka low lang ako, low. Siya medium, siya high, medium high. Huwag niyo nang nasain yun. Pare-parehong impyerno yun. Amen po ba? Ang nasain natin, ang presensya ng Diyos. Ang langit. Amen po ba? And number 5 is the lake of fire. Ano tong lake of fire na to? This is the eternal abode of Satan, demons, antichrist, false prophet, and unbelievers throughout all history. So doon na sila titira. Doon na sila mananatili magpakailan-kailan pa man. Dapat nga kay Satan lang yan at sa fallen angels Kaya lang may mga sumama at na-deceive. Kaya sabi nga, it will be populated by human beings. So mapupuno ang lake of fire. Dapat si Satan lang yan at ang lahat ng kanyang mga demonyo. Pero mapupuno daw ng mga human beings following the great white throne judgment. All residents will be tormented day and night, forever and forever. Ang lahat na nandun sa lake of fire will be tormented araw at gabi, walang katapusan. And this is eternal. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka sasama doon. Amen po ba? Hindi to joke, hindi to joke. Ito'y katotohanan ng salita ng Panginoon. The lake of fire is another term for hell. Ang hell po is a real place. Ang impyerno'y tunay na lugar. But it was not part of God's original creation which He called good. Di ba nung nilikha ng Panginoon, ang lahat ng nilikha niya sa Genesis, lagi niya sinabi, and it was good. And it was good. And it was good. And it was good. Pero ang hell, hindi ito bahagi sa sinabi ng Lord na it was good. Ano po? Hindi ito part sa original creation ng God. Wala iyan sa original na creation ng Panginoon. Hell was created later to accommodate the banishment of Satan and his fallen angels who rebelled against God. Matthew chapter 25 verse 41. So ang hell, wala siya sa original creation ng Diyos. Kaya lang niya kinreate ito nung magrebelde si Lucifer kasama ang 1/3 fallen angel para may pagdalhan sila. Kaya na-create po ito. And the human beings who reject Christ will join Satan and his fallen angels in the eternal fire of suffering. Another description of hell, fiery furnace, where there would be weeping and gnashing of teeth. Po? Sabi, this weeping will be caused by the environment. Yung environment kasi, no? The company. Kasi sa impyerno, may mga worms na hindi namamatay. So, siyempre, pag makakita ka lang ng ipis, kung makatili ka, ganun na lang, di po ba? Dito lang, pag ay, ipis! Sa impyerno, yung uod, lumalabas dyan sa mga ganyan mo, buhay, hindi namamatay ng apoy.
Hindi ka ba magtititili? Because of the environment, the remorse, guilt. No, sayang. Dapat tinanggap ko na si Jesus. Ang daming nag-share sa akin. Ang daming lumapit sa akin. Kinulit ako ng anak ko. Kinulit ako ng ganito ko. Bakit hindi ako naniwala? Paulit-ulit yan na maririnig doon. The shame that afflicts all who are in hell. Yung kahihiyan. Ano po? Kasi yung mga nagkikristyanuhan, sa langit-langitan pupunta. Hindi totoong langit ang pupuntahan nila. Kaya mapapahiya sila. Di ba? Pag sinabi, uy, akala ko ba ikaw ay pastor? Di ba anointed ka? Ba't nandito ka? So yung kahihiyan. Kaya magsisisigaw sila. Unquenchable fire, Mark chapter 9, verse 47 to 48. Hindi namamatay na apoy. Fiery lake of sulfur, Revelations 19, verse 20. Parang sulfur sa Taal volcano, no? And eternal fire, Matthew 25, verse 46. Destruction, Matthew 7, verse 13. Everlasting destruction. The place of weeping and gnashing of teeth, Matthew 13, verse 42. The second death. Ito yung sinasabing second death. Revelations 20, verse 14. So the horror of hell is inconceivable to the human mind. Kaya ayaw paniwalaan ng mga tao, ng ibang mga tao. Because God is a God of love. Paano magkikreate ang Diyos ng isang hell? But also, God is a just God. And God gives so many opportunity for all people at all times para makilala siya, para magrepent. So many miracles ang ipinakita ng Diyos. Sa lahat ng mga tao, walang isang tao ang hindi nakaranas at nakaramdam ng pag-ibig, pagpapala, proteksyon, pag-iingat, sagot ng panalangin ng ating Panginoon. Kaya lang, sinful And you have free will. And it is the choice of men. Ang hell po may ibang salita. Sa Hebrew, Sheol, which have different meanings in different context. Iba-iba yung meaning niya sa different context. Sa iba na context, grave, yung libingan. Sa iba naman, it refers to departed people in contrast to the state of living people. Lugar ng mga umalis na tao sa mundo. Sa Old Testament, portrays soul as a place of horror and punishment. Job chapter 29, verse 19. Counterpart ng Sheol sa Old Testament ay ang Hebrew word naman na Hades sa New Testament. Sa Luke chapter 16, verse 23. Ito po yung tinatawag na intermediate state. Kaya ang rich man po, remember sa Luke 16:23, yung matandang mayaman na namatay, and then si Lazaro, yung matandang mayaman, nakita niya ang kanyang sarili sa apoy ng impyerno. Hindi pa itong kinalalagyan ng matandang mayaman na ito ang kanyang eternal destiny. Intermediate state lang po ito. Hades is a temporary abode, and will one day be cast into the lake of fire. So ang Hades ay temporary tirahan ng mga namatay na nag-reject sa Panginoon. And then sa Great White Throne Judgment, after the Great White Throne Judgment, dadalhin na po sila lahat sa lake of fire. Parang yung mga nabilanggo, gumawa ng kasalanan, nandito lang nakakulong sa Santa Maria. Pero time will come, dadalhin na sila sa iwahig. Dun sa mas mataas na klase ng kulungan. In the future, the wicked in Hades will be raised from the dead and judged at the Great White Throne Judgment. They will be cast into the lake of fire, which will be their permanent place of suffering throughout all eternity. And another word is Gehenna. Ito, may history po ito Isang valley po ito sa Israel na nung unay tinatapunan ng mga wicked, ng mga marurumi, ng mga bagay, ganyan, hanggang sa nag-evolve na po ito at naging Gehenna. Matthew 10:28, ito po yung tinatawag na eternal place of suffering of unredeemed humanity. Mga magulang at kapatid, dito sa final revolt of Satan, sa katapusan ng kasamaan, may mga lessons po tayong
matututunan. Ano po yung mga lessons na ito? Babasahin ko na lamang po, no? Just a review. The most ideal environment cannot prevent men from sinning, from revolting against God. Ito yung lesson. Kahit napakaganda ng environment, hindi mape-prevent ang tao na mag-revolt sa Diyos. Hindi mape-prevent ang tao na magkasala. Garden of Eden, 1,000 millennium reign of Christ. The personal presence of Christ on earth, reigning as king over the entire earth, cannot prevent also men from sinning and from revolting against God. Tayo, sumasamba sa Panginoon in spirit and in truth. Hindi natin nakikita, kaya minsan yung iba, nawawala ng pananampalataya, pag dumating na maraming problema, sa millennial reign of Christ, mukhaan na, nandyan na si Jesus Christ, pero may mga nagkasala pa rin. May mga nag-revolt pa rin against God. So, hindi presensya ng Panginoon, mape-prevent natin. Left his own resources, men will always revolt against God. Kapag ang tao nagtiwala na lang sa kanilang sarili, sa kanyang sarili na lang nakatingin, ano pa ang sabing ganon, pwede siyang mag-revolt against God. Sino yung mga nagbabackslide? Di ba yung mga nagbabackslide, nakaramdam ng pag-ibig ng Diyos, lumapit sa Panginoon, ginamit ng Panginoon mightily. Pero bakit dumating ang point of time na siya'y kakampi ng Diyos, nung mag-backslide siya, kaaway na siya ng Diyos. At kung makapinta sa salita ng Diyos, ay gayon na lang. Kasi naiwan na siya sa sarili niya. Sarili na lang niya ang tiningnan niya. Kaya nakakatakot po yun. The removal of Satan from this earth cannot prevent human disbelieving Jesus Christ on the inside, even if they are outwardly cooperative. Kahit tanggalin si Satanas sa mundong ito, ang sabing ganon, pag tinanggal si Satanas sa mundong ito, still, may mga unbelieving na human na hindi mananampalataya sa Panginoon on the inside. Kahit sa outward, ay para silang nananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Siyasatin mong puso mo. Outward, eto po, outwardly, para kang mananampalataya. Pero God knows our heart. Amen po ba? Kaya ang sabi pong gano'n, number 5, Satan's ability and power to deceive human being is limited only by God's proactive selection and preservation. Limited lang ang kapangyarihan ni Satanas para i-deceive ang mga tao. Hindi habang panahon. Kaya niyang i-deceive ang tao. Sa new heaven, new earth, wala na siya. Purified na. Satan has an uncanny ability to deceive human beings into thinking that they can get away with rebelling against Jesus and God. Tingnan niyo itong deception na ito. Kaya niyang itatak at i-deceive ang mga tao na pwede siyang makaalis sa kanyang kinalalagyan, paghihirap, problema, trouble, sakit, karamdaman, by rebelling against God and against the Lord. May capability si Satan yan. Tingnan niyo po yung may mga nangyayari na nagkasakit, lumapit sa Diyos, pinagaling, bumalik ang sakit, pagbalik ng sakit, ayaw na sa Lord, di mo ko kayang pagalingin. Naghanap na ng kaaway, punta na siya kay Satan. Dahil kaya siyang i-deceive na hindi ka napagaling ng Diyos mo. Hindi ka tinulungan ng Diyos mo. Kaya naghihirap ka na, napahiya ka na, hindi ka tinutulungan ng Diyos mo. Magalit ka na sa Kanya, magrebelde ka sa Kanya, at kumampi ka sa akin. At may nalolokong ganon. Ako, sabi ko lang po sa inyo, eto ang Diyos na ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kung aalis ka sa Kanya, kanino ka pupunta? Kay Satan? Hindi nga siya makapangyarihan. Malapit na nga ang kanyang final destiny in the lake of fire. Makikisama ka pa sa Kanya. Hahabol ka pa? Oh, Satan, galit na ako sa Lord. Hindi ako binigyan ng anak. Satan, nagtatampo na ako sa Lord. Hindi ako pinagpapala. Satan, nagtatampo ako sa Lord. Hanggang ngayon may sakit at karamdaman ako. Satan, nagtatampo na ako sa Lord. Namatay ang
mga magulang ko. Kaya sa'yo na lang ako. Wow, humabol ka pa. Matatapos na eh. Humabol ka pa para kumampi sa kanya. May ability siya na i-deceive tayo. People on this earth either lose or serve Jesus or Satan. There is no middle ground. Tayo na nandito sa mundo, pipili ka lang. Maglilingkod ka ba kay Jesus o hindi? Kanino ka maglilingkod? Kay Jesus o kay Satan? Walang middle ground. Pwede bang hati? Fair? 50-50? Man, MWF kay Jesus ako. TTHS kay Satan ako. Pwede ba ganon? No middle ground. It is impossible for Satan to defeat God and Jesus. Tandaan po natin yan. Hindi kayang talunin ni Satanas ang Diyos at ang Panginoong Jesucristo. It is impossible for Satan with all his extraordinary power and authority to defeat God and Jesus. How much more is it impossible for mere men to defeat God and Jesus? Kung si Satan nga hindi niya kayang i-defeat si Jesus at ang Diyos, how much more ikaw? Lalabanan mo ang Diyos? Pasasakitan mo ang Diyos? Titikisin mo ang Diyos? Hindi mo kayang labanan ang Diyos at ang Panginoon. Hindi nga kaya ni Satanas at ng kanyang mga kampon eh. Ikaw pa na tao lang ang magmamalaki sa Diyos? Ikaw pa na tao lang ang maninikis sa Diyos? Ikaw pa na tao lang ang lalapastangan sa Diyos? Hindi mo kaya ang Diyos at ang Panginoon. Jesus. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Number 10, the final destination of Satan, God's greatest adversary is eternal. In eternity is in the lake of fire and sulfur. Ito na yung final destination ni Satan. Kaya huwag tayong sumama. Ano man ang mangyari, huwag tayong sumama. Amen po ba? Ano man ang mangyari, kay Jesus tayo. Heaven and earth will pass away, but my words will remain. Eternal destiny in the lake of fire ay mangyayari sa buhay ni Satanas, ng kanyang mga kampon at ng mga hindi mananampalataya na nag-reject sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen po ba? The doom for all who reject Jesus and follow Satan is also fiery destruction. There is only one known remedy for escaping fiery destruction, and that is to place your confidence in Jesus. Isa lang ang solusyon. Ang ating confidence, ang ating buhay ay ilagay natin sa ating Panginoon. Serving God's anointed King instead of allowing yourselves to be deceived by Satan and serving Him. Ito lang po ang solusyon. Ang ating buhay ay lagak natin sa kamay ng Panginoon. At huwag nating pabayaang madisib tayo ni Satan. Ang ating buhay ay ipagamit natin sa ating Panginoon kesa pabayaan natin ang ating buhay ay maggamit ng kaaway. Amen po ba? And last, in the final analysis, there are only two choices. Life or death. Anong pipiliin mo, kapatid? Buhay o kamatayan? John 5:24. Which will you choose? Will you, the reader, the listener, choose to serve Jesus, who is the way, the truth, and the life, or Satan, who is the great deceiver and murderer? Again, mga magulang at kapatid, nasa atin ang desisyon. Nasa atin ang pagpili. Hindi tayo pwedeng puwersahin ng Diyos. Gaano man tayo kamahal ng Panginoon, hindi kayang gawin ng Panginoon na mamilit. Amen po ba? Mamahalin mo siya o hindi? Hindi ka pipilitin ng Diyos na mahalin mo siya.
Maglilingkod ka sa Kanya o hindi? Hindi ka pipilitin ng Diyos na maglingkod sa Kanya. Dahil anumang pilit ay hindi masarap. Amen po ba? Anumang pilit, hindi masarap. Kahit ako, kung may magmamahal sa akin na shotgun wedding, di ba noong panahon ka, ano yun? Yung tatay nakatutok ang baril. Sige, niibig mo ba ang babaeng ito? Nakatutok ba? Opo. Di masarap yun. Pikot? Di masarap yun. Kahit papaya, kapag hinog sa pilit, hindi masarap. Kahit mangga, hinog sa pilit, hindi masarap. Masarap ang galing sa puso. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mga magulang at kapatid, kung tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso, siguraduhin mong pinili mo yon. Kung susundin mo ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga utos, siguraduhin mong pinili mo yon. Hindi ka pinilit, hindi ka tinulak. At kung maglilingkod ka sa Panginoon, siguraduhin mong gusto mo yon. Amen po ba? Huwag yung napipilitan lamang. Kasi mabaho ito. Mabahong pagsamba ito. Masangsang ang amoy. Kapag ang ating pagsunod, pagmamahal, at paglilingkod kay Kristo ay napipilitan lamang. I pray in the name of Jesus na sa mga huling kapanahunan na ito, tayong mga mananampalataya na marami nang naging karanasan sa pag-ibig, pagmamahal ng ating Panginoon ay manatili at ipagpatuloy ang sinimulan ng Diyos sa ating buhay. At nawa ay matapos natin ang takbuhing ito, ang assignment na ito, na tapat na nagmamahal, sumusunod, at naglilingkod sa Panginoon kahit pandemic pa ang dumating sa ating mga buhay. Amen po ba? Praise the Lord. Pwede po bang tumayo tayong lahat, mga magulang at kapatid? Hallelujah, Jesus. Mawit lang po tayo ng ilang awit sa ating Panginoon. Even our worship to God, dapat hindi pilit. Because God is worthy. He is worthy of our worship. Huwag tayo magbigay ng mabahong, masangsang na amoy ng pagsamba sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos ang dalisay na pagsamba. Ibigay natin sa Diyos ang dalisay na paglilingkod. Ibigay natin sa Diyos ang dalisay na pagsunod. Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord.